Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong statement ni Professor Clarita Carlos tungkol sa tagapagsalita. oh, hindi ko na babanggitin sino yung tagapagsalita. Kilala nyo na yung famous Auntie Claire. Ito, Clarita Carlos, 22 minutes ago. Bago lang na-post. Mainit-init pa. Sabi niya, atensyon sa tagapagsalita. Please, napaka-respectful ang ating Professor Carlos. Huwag gamitin ang we. Close parenthesis, yung we. Dahil si PBBM ang decision maker, hindi ikaw. Salamat. Di ba? Mabigat ito, although napaka-diplomatic yung dating, kailang malaman. Napansin nyo ba yun? Pag nagsalita, we. Parang group effort niya talaga eh. Itong si Professor Carlos, ano na ito eh, expert na ito pagdating sa larangan ng ganito. Ang decision maker is the president. Siya, tagapagsalita lang. So, anong dapat? The president. Dapat ang ibida niya ang presidente, hindi yung we. Boom. Okay, tignan natin ang people who reacted. Salamat po, Professor Carlos. Follower ako ni Professor Carlos. Napaka-insightful yung kanyang mga post. Malalim, mag-isip. Okay, 8,500 people who reacted. 5,900 tumatawa. Sinong tinatawanan? Si Auntie Claire o si Professor Carlos? Kayo nang bahala. 2,400 like. And then love, 192. So ito, para na ito kay Professor Carlos. Comments. Jeff Mikaya Jipulan. Boom! Tama po kayo, ma'am. Roel Zapanta. Itinanong nga kung anong mensahe ni BBM sa birthday ni PRRD. Siya daw meron. Hindi naman tinatanong opinion niya. Gaggers. So, anong mensahe ng Pangulo sa birthday? Sorry, wala. O di, ganun na lang. Dinagdagan pa niya na mensahe na I wish him good health, good fortune, kailangan niya yan. Makikita mo, palaban talaga. Matindi yung galit niya sa mga Duterte. Kaya, in a way, yung nangyari ngayon na survey ng Publicos Asia na lumagapak na ang rating ni PBBM, ang trust rating niya napakababa na ilan na lang, 14% na lang ang trust rating. Ang kanyang approval rating is 19%. Hindi pa siya nakakalahati sa kanyang termino. Ito na yung mga palatanda ng lame duck president. At sabi ng mga DDS, mga comments is, dahil daw yan, pasalamatan natin, good job daw, congratulations kay Auntie Claire. Dahil sa salita ng salita, lalong nababaon ang imahe ng presidente. Kaya tingnan nyo, pati si Professor Carlos, napapansin niya na yung salita ng salita, ang tagapagsalita. Tapos, we. So, dapat, sana makaabot ito kay Yusek Claire Castro. Sayang din yung sayang din yung sweldo natin sa kanya. Tayong nagpapasweldo sa kanya. Ang rule niya dyan is, magdala sana ng magagandang mensahe para magkaisa ang bansa. Para magtagumpay ang administrasyong ito. Sabi nga ni Karen Davila, napakagaling itong journalist na ito, na
Bakit halos everyday, sabi niya, ang ginagawa niya na lang ng PCO is palagi na lang taga-depensa sa issues, palagi na lang tungkol kay former president. Bakit wala na kayong balita tungkol sa ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan, development, economy? Bakit puros na lang? Yun na lang ko na taga-depensa, taga-atake. Ay di, wala talaga. Kate Narciso, sabi niya, my fault, and my great fault. Auntie Claire. Brandon Hoko. Well, ayon sa isang episode ng vlog ni Tagapagsalita, si BBM daw ay maraming advisors. Meaning daw, pag maraming advisors, mahina sa decision making. Kaya, nga naman, baka kasama din siya. Yun. Narinig ko yan, yung vlogger pa siya noon last year. Ang topic niya is tungkol sa bakit inappoint pa yung si Mr. Larry Gadon na presidential advisor on poverty alleviation. Kine-question niya ang credibility. Anong magagawa ng isang Larry Gadon? Bakit ang dami na may advisor na nga tungkol poverty alleviation, di ba? DA, DSWD, DTI, DOLI, yung mga ahensya na yan, ang focus nila is poverty alleviation. So, nagsisilbi silang advisor. Bakit kailangan pa ng isang presidential advisor na sinusildohan ng taong bayan ng napakalaki? Anong magagawa niya? So, yun ang sinasabi niya noon. Binabatikos niya noon ng presidente, ngayon, siya na ang taga-depensa. Maricho Foncardas, sabi niya, the way siya magsalita, parang opinion niya lahat sinasabi. Tapos, parang laging may kaaway. Correct. Minsan ko lang narinig na naging reconciliatory, naging mabait. Anong issue? Yung zero remittance week ng mga OFW, sabi niya na hindi tayo magkalaban, magkakampi tayo, pare-pares tayong mga Pilipino. Wow! Sana palaging ganun. Hindi yung parang kaaway niya palagi ang mga Duterte, kaaway niya palagi ang mga DDS. So, salamat, Professor Clarita Carlos, sa inyong reminder. Sana marinig ito o makaabot kay Auntie Claire. Binasa na po ni VP Sara to sa para kay Pati Bigo. So mga babayan, at dito sa Mindiola, at dito po karaming tao dito, at inabangan pa mga babayan pagdating ng ibang mga supporter galing EDSA. Yan. Abangan dyan yung sakaling dumating pa galing yung Paco, no, sa may Paco Shrine. And the lives of all humanity